pangalan mo? Ayan po, tama na po yun at pinatugtog ko lang po yan dahil naalala ko lang po yung nasa probinsya ako dati ay noong hindi pa ako nakakalis dito dati sa amin, pagka may sayawan po yan, ayan po madalas ang mga pinapatugtog, yung tinatawag na yung hahawakan mo sa baywang at saka yung kamay nandito, ganyan. Tapos siyempre ay maswerte ka kung mas mababa ka doon sa babae. Kasi kung mas mataas ka sa babae, aba ay maaamoy mo yung buhok. Marami dyan, kapapanganak lang, nakikipagsayaw na. Yun po, maamoy mo na amoy sambong pa yung buhok dahil kapapanganak lang. Yan po yung naalala ko eh. Anyway, tapos siyempre tatanungin mo, anong pangalan mo? Sasagot naman yun si Maria. Anong apelyido mo? Palanggana. Tapos yan ang patutugtugin. Ayan. So, tama na po yan at konting tawa-tawa lang muna pero malungkot po ako ngayon dahil yun pong sinasabi ko na hindi ko muna i-play yung tungkol sa kape ay hindi ko po maatim eh. Hindi ko po maatim na hindi ko agad maipaalam dito sa lahat ng mga subscriber ko. Para ano? Na i-hold ko muna yan. Ay papaano kung bukas makalawa ay patay na ako at hindi ko na i-play ito? Papaano naman ito mga subscriber ko? Hindi nila nalaman na itong mga nagkalat na kape, lalo na dito sa atin, sa Pilipinas, yung inaasahan natin, na yan yung lagi nating kasama tuwing umaga, tanghali, gabi, na kape, ay may lason pala. Anyway, bago po, wag po kayong wag po kayong umalis dahil yan po ang tatalakayin natin kasi ay tatanungin ko lang itong gwardiya ko kung kasi ngayong linggo, sinasabi kasi niya na maililibing ngayong linggo. Ay, linggo na ngayon. Sino ba yung ililibing ngayon? Oy! Sino ba yung ililibing ngayon? Linggo ngayon, di ba sabi mo maililibing? Hindi ka talaga magsalita. Pasinyas ka na lang. Okay, sige. So, ano ba? Sino ba talaga ililibing? Dapat daw po si Bangag ang ililibing ngayong linggo. Ay kaso na humingi raw siya ng extension at dahil yata punong-puno daw po doon sa pintuan ni San Pedro ay mga nakapila yung mga papapasukin. Yung iba po kasi pinagtatadadya ka na ni San Pedro dahil hindi kayang tanggapin ni San Pedro yung mga kababuyan itong mga pumupunta doon, kaya mahaba raw po ang pila, kaya humingi raw ng extension tip si Bangag. Kaya hindi raw muna mamatay ngayong linggo ito. So ano na palang balita ngayon? Ano nang mangyari? Ha? Si Abante? Ano nangyari kay Abante? Naghihingalo? Ay putra. Bakit daw naghihingalo? Oh. Sabi ko na nga ba eh. Ayun po, narinig nyo. Si Abante daw po ngayon naghihingalo. Dahil po doon sa pagkatapos daw po mag-lips to lips silang dalawa ni Bernadette ay naghingalo na. Siguro, sabi ko na nga sa inyo eh, yung Bernadette na yun, nakakalason po ang parang amoy imburnal po ang bunganga niyan. Yan po yung pinakita ko na pinutang ina pa niya si BP Sara. At hindi raw matitinag, hindi raw kayang matinag ni Sara
ang mga barber sa Surigao. Tapos pinutang ina pa niya. Ay ngayon, di ba nakipag lips to lip yan kay lips to lips yan kay Abante? Ayun na, pagkatapos daw sila mag lips to lip, ayun, naghingalo na si Abante. Siguro hindi kanaya yung bantot ng bunganga. Kaya siguro, yun, ganun. So, ayan po ang abangan natin. O kanan mo ha, i-monitor mo kung kailan ililibing ha. Pero ngayon, naghihingalo pa lang. O, naghihingalo pa lang daw. So, yan po ang abangan natin. Kasi itong si Bangag ay humingi ng extension. Dapat ngayon ililibing. So, yan po. Seryoso na po tayo. At sabi ko nga po, hindi po ako nakakatulog eh. Doon sa nabanggit ko kahapon, yun pong tungkol sa kape. Hindi ba't yan lagi ang yan talagang inaasahan natin. 'Di ba? Sabi ko pa nga diyan, pwede na nga kayong hindi mag-almusal basta may kape. 'Di po ba? At ano yung kape na yan? Na may lason po yan. Lahat po ng mga babanggit ng mga panito, may mga lason pala yan. Kaya dito na po pumapasok yung ito ay yung Epstein, yung nagkuka na po, yung kumakalat na po sa social media, yung Epstein file, na kung saan pati yung si Boss, yung President Boss at saka yung asawa niya, iimbestigahan na po sa White House sa Amerika dahil may nalalaman po siya na yung mga ganyan pong mga processed food, kagaya po nitong hotdog, aba ay hinahaluan po pala ng karne ng tao. Grabe, yun po ang hindi natin alam, pero unti-unti na po natin nalalaman. Dahil sabi ko nga po, ang purpose po nila, kasama po itong pinakamayaman sa buong mundo na si Bill Gates, ay para patayin yung napakaraming mga tao sa buong mundo dahil sobra-sobra na yung tao. At ayan, malamang pati dito sa mga kape na ito ay na-impluwensya nitong mga ito, nalagyan na rin ng lason itong mga maging yung kape na yan. At saka tingnan nyo, mayroon palang karne ng tao ang kahalo dyan sa hotdog. Tungkol sa hotdog na yan, saka ko na po ipi-play yan dito, unahin po muna natin itong kape. Dahil sabi ko nga po, di ba sabi ko kahapon na parang ayaw ko munang i-play dahil nga ayaw ko naman makasira ng produkto ng naghahanap buhay or kumpanya. Pero mas nangibabaw po itong itong mga subscriber ko at itong mga nanonood sa atin, na para at least magkaroon sila ng kaalaman tungkol dyan. At na yan palang mga kape na yan ay may mga lason. Nilalagyan na rin ng lason. Sabi ko nga po para po makasiguro kayo, ay siguro bili na lang kayo ng mga kape na yung di ba? Yung bottle pa lang ng kape. Tapos kayo na po ang magbayo or gilingin nyo. Tapos lagain po ninyo. Hindi nyo mapipino yan Kasi sa probinsya po dito sa amin ay ginagawa ko po yan yung kahit malalaki ang giling, basta nakalaga po yan sa isang takure. Ayan. At lagay lang po ako ng lagay ng tubig dyan. So pagka halos wala ka ng kung maraming bisis mo na nagamit yun, edi tapon mo na, maglaga ka ulit ng panibago. Ganun lang yun, para sigurado lang po kayo na walang lason yung iinom yung mga kape. Napaka-delikado po talaga ngayong panahon ito. Sa totoo lang po, hindi natin alam, baka lahat po ng mga produkto na ngayon ay napapasok na nitong mga gustong patayin itong mga hindi ko makuha yung logic nila kung bakit gusto nilang bawasan yung tao sa mundo.
Oo, alam natin na napakarami ng tao sa mundo, pero hindi ko alam kung ano pa yung iba pang nasa likod ng kanilang agenda na yan. So talagang ito. Ang nakakapangilabot po talaga yung yung tungkol sa hotdog na po pala yan, na may kahalong karne ng tao. At nandyan po yan sa Epstein Files na nagkalat po ngayon. Naririnig, napapanood nyo naman yata eh. Pero ganun pa man, ay para makasiguro ako na mapanood itong mga subscriber ko, ay ipi-play ko po ito. Dahil mas ito ang priority ko, itong mga subscriber ko kaysa pagtakpan ko itong mga animal na mga gumagawa ng katarantaduhan at nakakalaso ng mga pagkain. Ito. Sandali po Ito na po pakinggan niyo po mabuti, no? At ang kwan po nito, ang title po nito is Stop Buying These 7 Coffee Brands at All Costs. Lab Test Rejected Them. Okay? Explain in 23 minutes. So, hindi na po natin paabutin yan, hindi na po natin tapusin yan. Doon lang po tayo sa marating lang po natin yung kape na nandito sa atin, na yung kape na yan na lagi talaga natin ginagamit. Ito na po. And premium quality, Death Wish Coffee just issued an urgent recall. Customers reported severe reactions, emergency room visits, dangerous heart episodes. But here's what they're not telling you. The coffee sitting in your kitchen right now could be even worse. Most popular brands sold across the USA are hiding mold toxins, banned pesticides, and chemicals that attack your liver with every single cup. Europe banned these brands years ago, but American regulators stayed silent. If you're over 50, have teenagers drinking coffee, or just finished cancer treatment, what I'm about to show you will change everything. I've spent weeks investigating which 12 coffee brands are destroying American livers while being illegal across Europe, and which 4 are actually safe to drink. Hit that subscribe button and turn on notifications. The coffee industry does not want Americans seeing this information. Brand number 12, Dunkin' Donuts Coffee. Dunkin' runs on America, or so they claim. That bright orange and pink branding is everywhere. Dunkin' Coffee sits in grocery stores, gas stations, and there are thousands of locations nationwide. It's convenient, affordable, and feels like an American institution. But convenience comes at a serious cost. Dunkin' sources beans from over 15 different countries with zero transparency about which farms or which harvests. When contamination happens, they can't identify affected batches because they don't track individual sources. You're gambling with every cup. Independent testing has found pesticide residues and mold contamination in Dunkin' products. But the company won't disclose which batches or origins are affected. They optimize for massive scale and rock-bottom pricing, not your health. The coffee gets processed months before reaching stores, sitting in bags, losing freshness, and developing rancid oils. Open a bag right now. The smell is flat, stale, generic. Every bag smells identical because they've standardized everything for mass production. This isn't craft coffee. This is factory consistency designed to taste mediocre everywhere. For families giving this to teenagers every morning, you can't verify what they're consuming. For anyone thinking Dunkin' means quality, that catchy slogan doesn't make contaminated coffee any safer. Cons: zero transparency with beans from 15 plus unknown countries, pesticide residues, and mold found with no batch tracking. Stale, oxidized coffee that's been sitting for months. Number 11 proves that organic labels mean nothing without proper testing. Brand number 11,
Seattle's best coffee, Seattle's best Yeah. sounds premium. The name suggests Pacific Northwest coffee culture and quality standards. Owned by Starbucks since 2003, you'd think they'd maintain high standards. Wrong. Seattle's best uses the same opacity tactics as other mass market brands. No origin transparency, no roast dates, no quality verification. The Seattle's Best label is pure marketing with no substance behind it. They source from multiple countries and blend everything together, making contamination tracking impossible. The coffee undergoes extreme heat processing that destroys beneficial antioxidants while creating acrylamide, a known carcinogen. By the time it reaches your kitchen, it's been sitting in packaging for months with oxidized oils and degraded compounds. Independent testing shows similar contamination issues as other mass market brands. Pesticide residues, potential mold toxins, and high acrylamide levels. But Seattle's Best won't disclose which batches are affected because they don't track that information. The Starbucks ownership makes it worse. They're using brand recognition to sell inferior product at mid-range prices. You're paying more for the same problems you'd get from cheap grocery store coffee. For people thinking Seattle's Best means actual quality from the coffee capital, the name is the only premium thing about it. The beans are cheap, the processing is harsh, and the transparency is non-existent. Cons: owned by Starbucks, but maintains no quality standards. Extreme processing creates cancer-causing compounds. No origin transparency or batch tracking. Kasunod na po dyan yung Number kape 10 natin, has been ha? hiding European scandals for over a decade. Brand number 10. Yan. Nescafe Instant Coffee. Yan na, yan na. For 85 years, Nescafe has been the world's most trusted instant coffee. That iconic red jar sits in kitchens across 180 countries. Your grandparents relied on it. When literally everyone drinks it, it must be safe, right? Between 2013 and 2017, European health regulators found aflatoxin contamination in multiple Nescafe batches. Aflatoxins are group 1 carcinogens, the same danger level as tobacco and asbestos. These mold toxins cause liver cancer and destroy your immune system with every spoonful. European regulators forced recalls. Asian countries pulled products from shelves. American consumers? Complete silence. No warnings, no recalls, no acknowledgement that US supplies might be contaminated. Grab your jar right now and dissolve a spoonful in hot water. Watch how fast it vanishes. Too fast. Real coffee resists water because it contains actual oils and solids. This disappears instantly because it's chemically processed into powder. The smell is artificial, burnt, hollow. That's factory chemistry, not coffee. The instant processing destroys antioxidants while creating additional acrylamide. You're getting mold toxins plus heat-generated carcinogens in every cup. For seniors who've trusted Nescafe for decades, liver damage accumulates silently year after year. For cancer survivors avoiding toxins, aflatoxins work directly against recovery. 85 years of trust exposed by recalls they hoped you'd never hear about. Cons: contains group 1 carcinogenic aflatoxins causing liver cancer. Processing creates additional cancer-causing acrylamide. Hidden European recalls never disclosed to Americans. Premium Italian coffee charges double, but number 9 proves expensive doesn't mean safe. Brand number 9, Lavazza. Lavazza sells Ayan po. Italian heritage. Hanggang doon na lang tayo dahil nga kasi gusto ko lang pong ma-reach natin yung hanggang doon sa Nescafe. Ano? At kasi yan ang alam kong yan ang alam kong iniinom natin lahat yan. Pero sabi ko nga po, matagal na pong panahon na talagang hindi na po ako umiinom. Lahat po ng mga, kagaya ng mga sinasabi kong mga processed food na yan, hindi na po. Dahil alam ko na po noon pa, yung mga processed food na yan, yung mga, kung ano-ano mga, yung, kagaya na lang mga hotdog na yan, o yung mga, kung ano, yung ano yan, kulay brown pa, ano yun, yung maliliit lang. Napakakon po. At yan, narinig nyo naman po na may lason talaga. Talagang sinadyang lagyan talaga ng lason. Nakakalason. Kaya nga, di ba, ang maepekto yung liver daw. Sinasabi niya liver at kung ano-ano pa mga organ. Kasi nga, sinadya nilang lagyan ng lason.
Kaya hindi nyo napapansin? Bukang bibig ng tao ngayon, kanser. Hindi na napapansin yan? May cancer of the bone, cancer sa liver, cancer sa brain, cancer sa baga. Mga ganyan po ang naririnig nyo. Puro cancer po ang mga naririnig yung mga ikinamatay ng mga tao. Dahil po diyan sa mga yan. Ngayon ay sabi ko nga, hindi ko na kailangan pang kumuha pa ng karagdagang ebidensya. Na pag-isip-isip ko kasi na total, napanood ko lang din naman ito. Ikukuhan ko na sa ipapanood ko rin ito sa mga subscriber ko dahil ayaw ko namang nalaman ko tapos hindi ko naman i-discuss sa inyo yan. Hindi ko po kanyon. Papatayin ako ng konsensya kapag ganoon. Kaya nasa sa inyo lang po yan kung papaano ang inyong diskarte ngayon na para huwag na kayong bumili ng mga ganyang mga kape. Lahat po yung mga process ng kape na yan. Lalo mga 3-in-1 na yan. Ang sinasabi ko po, pati ho yung mga Diyos na yan, ayaw ko po mag-mention dito ng mga Diyos. Yung mga Diyoses na nakalagay sa Tetra Paks. May factory po ako dyan dati ng yung Diyos. Super, ang pangalan Super Diyos. Sosyo ko po yan Taiwanese. Pero nung nalaman ko na yung ginagamit pala na artificial sweetener ay nakaka-cancer, nag-withdraw ako. Sabi ko, doon sa kapartner ko, i-withdraw ko yung investment ko. Sila nagtuloy. Basta ako, sabi ko, ayaw ko na. Hindi ko po kaya na alam kong nakakalason, alam kong nakakakanser, tapos yun ang negosyo ko, ay hindi ko po kaya. Yan po yan. Kaya alam ko po ang proseso ng mga Diyos na yan. Actually, kami lang dito sa Pilipinas, ang may high-tech na gumagamit ng pang-manufacture ng Diyos na yan, magmula sa raw materials. Wala na pong tao na gagamitin dyan. Magkakaroon lang ng tao doon sa packing na lang. Ganun po ka-high-tech yung makina namin. Anong makina? Bullpack machine. Yan po ay gawa ng Barcelona, Spain. Yan po yan. So, sinasabi ko lang po, sino ang sikat dito? Diba? Alam niyo naman, ayoko mag-mention. Diba, letter Z ang sikat dito? Yan sana ang target namin dati. Napataubin yan. Ay kaso, hindi nga nangyari dahil nga nung nalaman ko na ginagamitan ng artificial sweetener, ang tawag po dyan, aspartame. Yan po ang tawag dyan sa artificial sweetener na yan, na kung saan po yan nagpapatamis. Artificial nga eh. Yan po yung nakaka-cancer. Kaya, pag na-detect kayo dyan, pag halimbawa patuloy ang iyong pag-iinom ng Diyos na yan, na ginamitan ng artificial sweetener na yan, pag na-detect ka, antimano, stage 4 cancer ka. Yan po yan. Kaya wala pong pinagkaiba itong kape-kape na ito, lalo mga 3-in-1 na yan. Aspartame po ang gamit yan. Hindi nyo napapansin, sobrang tamis. Yung mga 3-in-1, hindi nyo napapansin, sobrang tamis. Kahit pabawasan nila, sobrang tamis pa rin. Kasi nga, kaya nga tinawag na artificial sweetener. Yan po yan na nakakuan. Kaya pag na-detect ka, na may cancer ka, antimano, stage 4 ka. Yun po ang dahilan kung bakit inayawan ko yung business namin na kapartner ako noong Taiwanese dati. Kaya, hindi ko po kaya. Hindi ko po kayang kuan. Habang umiinom yung mga tao na bibili ng mga Diyos namin na yun,
nandun sa utak ko na ang ginamit namin na sweetener ay nakaka-cancer. Hindi ko po kaya. Ganito rin po ngayon at nalaman ko po yan. Dapat po yung kahapon ko pa diniscuss yung kape na yan. Pero nag-isip muna ako ng mabuti dahil gusto ko mayroon akong hawak na ebidensya. Pero hindi ko na kailangan. Dahil unang-una, kung mayroon man dapat kasuhan dyan, yung may-ari ng video na yan. Ako, plinay ko lang dito for the benefits of my subscribers. Yan lang po ang purpose ko rito. Ngayon, sabi ko nga po sa inyo, ay nasa sa inyo na lang po kung ano yung discarding gawin ninyo ngayon. Pero, sinasabi ko po sa inyo, huwag na po kung maaari. Huwag na. Kasi nakalagay po, maliwanag po dyan. May tabako pa nga di ba? Na hinahalo. Toxin ang sinasabi, literal na lason ang sinasabi, hindi lang yon. Na nakaka-epekto ng atay, liver, yung liver nga, at saka yung kung ano-ano pa, kidney, di ba? Sinabi dyan. Yan po yan. Ito pa, ituloy-tuloy na po natin. Yun pong mga mahihilig sa honey. Isa pa yan. Ano yun? Ano ba sa Tagalog ng honey? Basta honey, pukyutan. Yung matamis. Yung mga mahihilig po dyan. Tapos bibilhin nyo sa mga grocery. Mag-isip-isip po muna kayo. Dahil, alam nyo, ang percentage ng mga nakakalason, 70% ang nakakalason. Diyan sa mga honey na yan, nandyan na, nakaproseso na. Yung iba, 75%. So, 25% yung hindi nakaka-apekto sa katawan. 75% fake. Lahat yan. At, ganun din, ang ginagamit din nila dyan na pampatamis sa honey na yan, aspartame pa rin. Yung mga palamig-palamig dyan sa mga kanto-kanto, yung mga, lalo na dyan sa mga parting mga divisoria, kung saan dyan sa mga palipalingki dyan. Di ba minsan, pagka namamalingki kayo, medyo nauuhaw kayo, kitang-kita nyo yung buko. Kung ano-ano dyan, mga kulay. May orange, may kung ano-ano, may pineapple juice dyan, mga tinitimpla. Ginagamit po nila dyan aspartame. Yan po yung magic sweetener. Huwag niyo pong tangkilikin yan, lalo na po yung mga anak-anak po ninyo. Pagsabihan nyo po yan. Lalo na dyan sa mga tapat ng eskwelahan. Marami pong gumagawa niyan. Nakakalason po yan. Yung artificial sweetener na yan. Magic sweetener ka nga. Nakaka-cancer po yan. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan na bago ka ma-detect niyan, nakapag-develop muna sa katawan mo. Kaya nga pagka na tumbok na ng laboratory, stage 4 cancer ka na pala. Yan po yan. Napakarami pong may mga cancer. Hindi nyo ba nakukuhan? Na ririnig yan? Puro cancer po ang pinag-uusapan. Lahat yan. Cancer sa lalamunan. Pagkadami-dami. Lahat po yan. Halos cancer po kinamamatay ng tao ngayon. So, bakit ako hindi maniniwala dito? Ay, nandyan na po, bumulwak na po yung Epstein Epstein files ba yun? Tama. Na ngayon ay iniimbestagahan na sa Amerika. Dahil yung ginagawa nilang mga hotdog ay kasama po dyan yung mga karne ng tao. Maliban pa po dyan,
mayroon po silang mga napaka-illegal ng mga ginagawa nitong Epstein na ito. Bagamat patay na ito, ay ilang libong pahina yung mga files na yun na parang mangingidnap sila ng mga babae tapos paaanakin at yung sanggol yun ang gusto nilang kainin. Tangin ng mga aswang na ito. Kaya ang bottom line dito mga subscriber ko, ang bottom line dito yung wala na po tayong kasiguraduhan sa mga kinakain natin. At kung hindi tayo talagang maging madisiplina sa sarili natin, ipagwalang bahala natin itong sinasabi ni Birana. Pag yan ay ipinagwalang bahala natin, itong napanood natin video ito, ay okay lang sana kung bigla ka mamatay, okay lang yun. Yung bigla mamatay ka, okay yun. Walang problema sa akin yun eh. Ang problema yung magkakasakit ka ng kanser, sa chemo pa lang, sa dialysis pa lang, patay ka na. See, yun ang sinasabi ko, ay mabuti kung may mga pera kayong ganyan. Kaya yun po ay ang mga binabantayan ko talaga, at yun naman ang ipinapaabot ko sa inyo. Bakit ko nga ba ginagawa ito? Simple lang po ang sagot ko. Maging sa salita ko, na mahal ko kayong lahat, nandyan pa mismo sa screen ko, I love you all. Yun po ang dahilan ko na kaya nagbabantay ako. Ang gusto ko, kahit na walang kakwinta-kwinta itong mga content ko, kahit papaano, balang araw ay maalala ninyo ako na pinagmalasakitan ko kayo. Kaya huwag nyo na pong intindihin kung ano yung mga title ng mga video ko or ay na-upload ko dyan. Huwag nyo na pong intindihin yon. Dahil alam nyo na po yan, yung mga nakakakilala sa akin, alam naman nila nang aasar na lang ako. At dinadaan ko lang dyan sa mga ganyang pananalita ng mga patay na si ganito. Ganun po lang po ang dyan. Pero kung inyo pong papansinin, hindi naman natin pinagtatagal yung ganung usapin eh. Di ba? Kaya nga po, malas ninyo kung hindi nyo tinatapos itong video ko. Dahil hindi nyo malalaman yung napaka-importanting parte nitong dinadaldal ko. Kaya nga, yung basta ka na lang kayo, makita nyo yung title. Kaya nga nagtatanong-tanong pa kayo kung sino raw ba yung inilibing. Ay di panoorin mo lang yung mga video ko. Kaya para wag ka na lang magtatanong. Ha? So ibig sabihin, title lang yung nabasa mo, hindi mo pinapanood yung buong video. Sino ang lugi ngayon? Ako ang lugi? Hindi po. Kayo. Dahil itong mga hindi sa title lang nagbabase at hindi pinapanood itong dinadaldal ko. Kagaya nito. Hindi mo alam na yan palang mga kape na iniinom mo ay may lason or sinadyang lagyan ng lason na nakakasira ng iyong atay, bato at kung ano-ano pang mga organ sa loob ng katawan mo. Yun ang kuha natin doon. Kaya sabi ko nga po, paulit-ulit ang sinasabi ko, na balang araw magkakaroon din ng kwenta itong mga dinadaldal ko pag yan ay nangyari na sa mismong sarili mo. Yan lamang po. Napakarami pa po nating i-discuss dito, pero pinagpaunahan ko na kayo. Yung mga hani-hani na yan, ha? Yung mga pulot pukyutan, sabi nga lang ng Tagalog ba? Honey. Huwag na po kayong bumili niyan. Dahil 75% ang nakakalason dyan. Hindi man kayo bigla-bigla pero papatayin yung buong important organ mo. So ano mangyayari? Yun na nga, cancer.
Wala na po eh. Wala na po tayo mapupuntahan. Kaya darating ang araw na wala na rin magtitiwala sa mga medisina na mga pinaggagawa ng mga makabagong makinarya ngayon. Darating ang araw, babalik tayo doon sa traditional medicine na kung saan ngayon ay magmula pa nung araw nung pagkabata ako, yan na po ang ginagamit ko. At tingnan nyo naman, 175 years old ko, tingnan nyo itsura ko. Dahil never ako nag kung ano-ano pa. Mga umiinom-inom na mga gamot na yan. Bakit inabot ako ng 175? Lalo akong bumabata. Lalong gumagwapo. Kaya yan tuloy. Panay-panay ang post ko doon sa sa reels ko, ay sa story ko. Ano ba yung pinost ko ngayon sa story ko? Sana din na lang ako isinilang sa mundo kung kukuyugin lang ng mga manliligaw ko. Imagine mo. O yan, ayan. Totoo naman. Sana nga, hindi lang ako sinilang. Tapos, wala naman pala akong kaligayahan, kundi i-stressan lang ako nitong mga nandiyan, nakapila. Na gustong ligawan ako. Ay, sorry sila. Ay, hindi naman ako si Abante na malibog pa sa kabayo. Tingnan mo, nakipaglaplapan doon sa asawa ng kanyang kasamahan sa kongreso. O ngayon, inatake, naghihingalo dahil hindi niya kinaya yung bantot na parang imburnal na bunganga nung asawa nung si Barbers. Kaya ngayon, si Abante naghihingalo. Hoy, abangan mo yan kung kailan ililibing, para mapanagad natin dito, matalakay agad natin. O yan, yun po ang abangan natin kung kailan ililibing to si Abante. Kasi naghihingalo na ngayon. So muli po, hanggang dito lamang at umaasa po ako na sana ay nakarating po sa inyo yung aking mensaheng ito para sa ganon ay maiwasan nyo rin po. Ang sa akin po rito, hindi ko po kayo pinipigilan, wala po akong karapatang magpigil sa gusto ninyong gawin sa buhay. Pero karapatan ko rin po na ipabatid at ipaalam sa inyo yung mga masamang mangyayari sa inyo kung sakasakalit ipagpatuloy ninyo ang paggamit ng kape na yan na lalo kayong mapapahamak dyan. Uulitin ko lang po, ginagawa ko po ito dahil mahal na mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po.